Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang isang pelikula na tinatawag na The Blue Lagoon. Mangyaring huwag kalimutang mag-subscribe. Sana mag-enjoy kayo. Ito ay ang panahon ng Victoria sa Timog Pasipiko. Dalawang maliliit na bata, ang magpinsan na sina Richard at Emmeline Lestrange ay naglalayag kasama ang ama ni Richard na si Arthur, patungong San Francisco. Nang biglang nagliyab ang barko, ang kusinero ng barko, si Patty Button, ay tinipon ng mga bata sa isang lifeboat at humilira palayo sa pagkawasak. Gayunpaman, dahil sa makapal na usok, makapal na ulap, at pangkalahatang kaguluhan, sila ay nahiwalay sa ama ng mga bata, na nakatakas sa isang hiwalay na dinghi at naanod sa dagat. Pagkatapos ng isa o dalawang araw na nakalutang, nakarating sila sa baybayin ng isang malago at tropikal na isla. Inaako ni Patty ang responsibilidad para sa mga bata at, sa loob ng hindi matukoy na tagal ng panahon, tinuturuan sila kung paano maghanap ng pagkain at magtayo ng kanlungan, kahit na hindi niya mapigilan ang mga ito na habarin ang kanilang mga kamiseta at tumakbo ng halos kalahating hubad. Isang araw, natuklasan niya ang isang batong altar na nababalutan ng dugo at ang mga labi ng tila isang sakripisyo ng tao. Binalaan niya ang mga bata na lumayo sa lugar na iyon, na sinasabi sa kanila na ito ang batas at doon nakatira ang boogeyman. Sinabi rin niya sa kanila na huwag kumain ng isang escarlate na berry na nakita ni Emmeline, marahil upang maiwasan silang kumain ng anumang bagay na hindi tiyak. Tinatawag niya ang mga ito na hindi na gumising na mga berry. Ang alaala ng pagkakaroon ng mga berry na pansamantalang nasa kanyang bibig ay bumabagabag kay Emmeline sa natitirang bahagi ng pelikula. Dahil sinabi ni Patty na patay na siya at ililibing kung kakainin nila ang mga berry, iniugnay ni Emmeline ang mga salita sa kanila at pinangalanan ang mga ito na patay at mga berry. Isang araw, natuklasan ni Patty ang isang bar